although nag-apply tayo, na-absorb lang yon, minsan napupunta lang doon sa mga matured na puno. Tanungin natin si Sir kung ano yung pwedeng maitulong para sa atin, sa aking kapwa na nagtatanim ng dragon fruit. Ano ba yung pwedeng maitulong ng Yara Philippines para maiwasan ang pag-abort ng flower? So what's up sa inyo mga ka-farming, no? It's a cloudy day. So it's a cloudy day ngayon mga ka-farming, no? And now, gaano ba kaimportante ang calcium na nutrients sa ating dragon fruit? Yan ang ating i-discuss ngayon. Kasi sa mga nakaraang mga video mga ka-farming, maraming naging interesado sa calcium nitrate. And ngayon, meron tayong kasamang guest. Hindi na po siya bago kung lagi kayong nakatutok sa aming channel. Kasama ko ang isa sa pinakamalupit na ahente ng Yara Fertilizer. Shoutout dyan. Mga taga-Yara na nanonood. Shoutout dyan. Huwag na natin patagalin pa. Let's go! A few moments later. So mga ka-farming, malamang kung napanood nyo yung aking video tungkol sa kung paano maglagay ng abono or ng fertilizer sa ating mga dragon fruit. Malamang nagkaroon kayo ng idea na pwede pala tayong mag-apply through drenching, side dressing, and then foliar fertilizer o kaya foliar application, yung tinutunaw natin sa tubig and then i-spray natin. Okay, so ngayon mga ka-farming, gaano ba kaimportante yung calcium nitrate o yung calcium content, calcium nutrients sa ating dragon fruit? So bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, please subscribe. Ayan, halos makikita nyo yung mga nakasubscribe na mga nanonood. Ayan, subscribe kayo para ma-update kayo ng aming mga farming videos. So mga ka-farming, yan, isa sa mga problema natin na dito sa dragon fruit, lagi ko ngang nababanggit dito sa aking vlog, ay yung pag-a-abort ng flowers. So minsan, nasa flower bud pa lang na abort na, minsan naman nag full bloom na siya, na abort. So, tanungin natin si Sir Edrel Avila. Pero bago ang lahat, pakilala ka muna, Sir, sa ating mga iAgri TV viewers dyan, Sir, pakilala ka. Okay, so magandang umaga ba? Yes, umaga. Magandang umaga sa inyo lahat. So, muli kaming nagbabalik. So, siguro ang iba sa inyo ay kilala na ako. So, magpapakilala muli ako. Ako po si Adriel Avila. Ako po yung sales agronomist na naka-assign po dito sa Bicol Region. So ngayon, yung pag-uusapan natin ay tungkol sa calcium deficiency. Yes. Ano ba ang importance ng paglalagay natin ng calcium sa ating tanim na dragon fruit? Yeah. Napakalaking napaka-importante na dapat may calcium na sustansya na kinakain ng ating halaman, lalo na itong dragon fruit. Para, yun nga, yung sinabi ni I agree na maiwasan yung pagkakaroon ng abortion ng mga bulaklak natin. Po? So, Sir, paano nakakatulong ang calcium? Paano nakakatulong ang calcium para ma-prevent o maiwasan natin yung pagkahulog ng mga bulaklak? Kasi yung bulaklak, pag nag-bloom yun, magde-develop yun ng fruit, and then pag yung fruit ay naghinog, anong sunod yun? Harvest. Pag na-harvest na natin, pera na naman, So, big loss kapag ma-abort yung flower, yung bulaklak. So, paano ba, Sir, nakakatulong yung calcium sa ating dragon fruit? Okay, so ang alam ko dito sa farm ni JB Dragon Fruit, nag-a-apply naman na actually ng tinatawag nating Yara Liba-Nitrabor. Ano ba yung Yara Liba-Nitrabor? Ito ay isang uri ng granular fertilizer or tinatawag ng iba is calcium nitrate. Ano yung laman nun? May laman siya na calcium, aside from calcium may nitrate, nitrogen, and then mayroon na rin siyang boron, kaya nitrabor. Kaya may nitrabor na. So ngayon, yung ina-apply kasi natin na abono, kagaya ng Yara Liba-Nitrabor na i-drench natin or isinaside-dress natin kada pool or kada puno ng dragon fruit, tumutulong yun para lalong mapatibayin mo mga puno. Pero yung calcium kasi kailangan
although nag-apply tayo, na-absorb lang yon, minsan napupunta lang dun sa mga matured na puno. Yan. Hindi umaabot dun sa pinakatalbos. Ngayon, pinakatalbos, lalo itong ganitong dragon fruit. Ngayon, hindi pa kayang sustentahan, although may na-absorb na siya, parang kulang pa rin. Kaya kailangan pa rin natin mag-apply ng suporta na Calcium. calcium. Okay, ano. So mga ka-farming, no, kung napanood niyo yung aking video kung paano maglagay ng abono sa dragon fruit, ano, kung paano maglagay ng abono sa dragon fruit. Tama yung sinabi ni Sir, ano, ni ka-farming Adriel, no, na yung calcium, yung Yara Liva Nitrabor ay napupunta lang sa mga mature, ano. Ayan, katulad nito, yung mga mature na ano, na sanga. Pagdating dito sa mga parang bagong shoot, ano, yung bagong ano niya, sanga niya, ano, kumbaga tawag sa amin lumbud. Ano, tawag sa amin lumbud pa ito. So kulang yung napupunta. So ano ba sir yung dapat nating gawin para uniform ang distribution ng calcium nitrate? Kasi kung mapapansin nyo, dito sa aking farm, kulang na ang mga abortion. Pero may pangilan-ilan pa lang. So ngayon ko lang nalaman na yan, malalaman nyo maya-maya lang. Kasi meron na kaming nakita na pangilan-ilan na lang na abort. So, kung mapapwede ang gusto natin, Walang at least walang ma-abort. Kasi sayang yung pera. Di ba? Ano na yung isang bunga? Ano, magkano yung isang bunga? Sa Naga, yan, sa Naga, nakakita ko isang bunga, 100. 100 pesos. Payaman! So, pag nawala ng isang, ano lang, bulaklak, isang daan ang nawala. Isang daan ang nawala. O, sabihin natin 50 lang. Eh, kung meron kang 10, dati ng 500. Ayan, mawawala sa'yo. So, ayan, tanungin natin si Sir kung ano yung pwedeng maitulong para sa atin, sa aking kapwa na nagtatanim ng dragon fruit. Ano ba yung pwedeng maitulong ng Yara Philippines para maiwasan ang pag-abort ng flower? Dragon fruit. Okay, so ngayon, nais kong ipakilala sa inyo, itong Yara Vita Caltrac. Ano ba ito? Ito ay isang produkto ni Yara, na foliar fertilizer. Ito ay nagtataglay ng 16% calcium. So sabi ko, napakahalaga na naglalagay tayo or nagpapakain tayo ng calcium na sustansya sa ating mga halaman. Kasi ang calcium, ito yung parang nagpapatibay ng cell wall ng halaman. Kasi kapag matibay yung cell wall, or yung parang pinapakunat niya yung cell nung halaman para hindi nagiging sakitin. Yun. So naiiwasan yung pagkakaroon ng mga sakit. Tapos, ang isang kagandahan ng calcium, ito yung tumutulong para lalong dumami yung bulaklak. Paano in terms na anong ibig sabihin kapag dumami yung bulaklak? Di siyempre, pag dumami yung bulaklak, mas maraming magiging bunga. Yun! Ito yung tumutulong din para lalong mas kapit. Naiwasan nga yung abortion. Kasi, ang tatargetin na natin dito yung mga talbos ng dragon fruit natin, yung mismong bunga, para mas makapit pa yung bunga, tapos naiwasan nga yung pagkakaroon ng abortion. Ayan, So, although mga ka-farming, sa talbos natin, wala naman masyadong, siyempre, hindi man siya mature, wala pa naman dyan papasok na, tutubo ng mga flower bud. Pero at least, maging uniform yung distribution ng calcium. Kumbaga, hindi namin sinasabi na wag na tayo mag-a-apply ng Yara Liva Nitrabor. Mas maganda, may sa ilalim, may sa ibabaw. Kayo ba, saan ba gusto nyo ka-farming? Sa ilalim o sa ibabaw? O pareho? De, joke lang. Pero, so, yan. Sir, ilan ba yung pwede mong i-recommenda natin? Kasi yung ako ka-farming, yung nirekomenda ko sa inyo dati, which is yun yung practice ko, yun yung experience ko, na 2 lata ng sardinas na Yara Liva Nitrabor at saka isang sardinas ng Unique 16 o kaya pwedeng sabay na tig-2 sardinas, itinutunaw natin sa 16 liters na balde o kaya sa timba. Sir, ano ba yung kuha natin? Pwede mong, kumbaga sa short lang na kuhan, pwede mong i-recommenda sa atin, ilang grams ba? Per pole. Sir?
So, pag mga ganitong stage na yung nasa fruiting or nasa flowering and fruiting stage, ano, yung nire-recommenda talaga ni Yara na iabono natin, ano, hindi lang actually yung Yara Liba Nitrabor. Ano, mayroon pa tayong isang abono na kailangan ding i-apply. Yung tinatawag nating Yara Mila Winner or kaya yung Yara Mila Grower. Kung alin man dun sa available na nasa market or nasa agri-supply. Anong ba ang kagandahan ng Yara Mila Winner? Yung Yara Mila Winner kasi, may 8 sustansya yun eh. Aside from NPK, mayroon yung magnesium, may manganese, may iba't ibang klase pang micronutrients na tumutulong para lalo mas mapaganda itong ating dragon fruit. Yeah. Ngayon, ikukumbay natin yun sa Yara Liba Nitrabor. So, ang recommendation ni Yara is nasa 300 to 500 grams per puno ng Yara Mila Nitrabor. And then, nasa 200 to 300 grams din na Yara Liba Nitrabor. So, combination yun, imimix nyo yun ang ilalagay natin per pool. So, kung drenching naman, itutunaw lang natin yun na sa isang balde ng tubig. So, yun na yung natin sa ibubuhos sa ating So, yun mga ka-farming, no? 300 grams to 200 grams. So, yan ipopost ko diyan sa sa screen kung ilan bang gramo per kwan yung ating pwedeng magamit, no. Ayan. So, kung wala naman available sa inyong lugar kasi sir talagang minsan hindi available yung ating fertilizer na Yara Liba Nitrabor, Unique 16, Yara Mila Winner, hindi available. So, sir, pwede sila bang gumamit nito kung alimbawa ito lang ang kanilang magamit sa dragon fruit, itong Caltrac? Yes. Pwede kayo, halimbawa medyo nahihirapan tayo bumili ng ating mga produkto lalo sa mga isolated area, yung mga island na lugar. So, ito mabibili na naman sa Shopee, or sa Lazada or Yan. So, itong Yara Liba Caltrac, ito ay 1 liter yung packaging ni Yara. So, ang paggamit po nito, ihalo lang po natin ito sa 16 liters sa tubig or 1 tank load. Okay, sir. Ang pwede nating ihalo mga 60 ml to 100 ml per tank load spray. Ito na yung i-spray natin kada natin. Paliguan natin yung yung dragon fruit natin. Kada pool mga kapal, yung mga dulo niyan para at least may ma-absorb na siya na calcium. So best time natin na mag-apply early in the morning or late in the afternoon. So ito mga ka-farming ang may re-recommenda namin sa inyo kasi napansin ko ang daming nagko-comment doon sa aming previous video na paano mag-apply ng abono sa dragon fruit. Minsan dahil yun nga wala sa kanila ng Yara Liba Nitrabor pero kung meron diyan sa inyo malapit sa tindahan nyo, pwede kayong magtanong. Pero mas maganda pa rin sir, na makapag-apply pa rin tayo ng Yara Mila Winner or Yara Liba Nitrabor. Kaya tanong-tanong kayo diyan sa inyong agri-store para makapag-order din sila at makapag-stock para may supply kayo. So in the meantime, pwede nyo tong orderin sa Shopee. Ilalagay ko yung link sa description box or sa comment pin post para makatulong ito sa inyong dragon fruit farm na maging successful yung inyong pagpaparm at sa gayon din kumita tayo. Actually ito hindi lang sa dragon fruit pwede rin ito sa iba't ibang klaseng halaman. So kung may mga katanungan kayo, message na lang kay Agri. Ayan So, yun lang So, yun Kung meron kayong katanungan all about Yara fertilizer, yan, si Sir Adriel Avila, ka-farming Adriel Avila. Pwede nyo tawagin Bogs. Yan, nandyan yung kanyang number. Yan, pwede nyong text, yan, call during office hour, wag naman gabi. Kasi minsan, alas 9 may tumatawag din sa akin. Ng gabi na. Okay lang yan. Yan mga ka-farming So, yun lang sa ngayon ang aming may share sa inyo na information all about dragon fruit. This Yara Vita Caltrac. So, subukan nyo mga ka-farming para maging successful yung dragon fruit. And kita-kits tayo sa ating susunod na video. Peace yo. Bye-bye.